Alam mo kapatid, yung mahirap na tamad at yung mayaman na matulungin sa kapwa, kung hindi naman naglilingkod sa Diyos, parehong hindi mapalad yun. Yung sinabi ni Kristong, mapapalad kayong mga dukha. Sinong dukha yun? 2:5 ng Santiago. Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ayun, dinggin ninyo, sabi ni Santiago, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya? Hindi naman pala basta dukha lang meron nga dukha, hindi naman sumasampalataya, tamad naman. Meron nga dukha, hindi naman sumasampalataya, magnanakaw naman. Pag nakahawak ng pera, nagdadrugs pa. Mapalad ba yung dukha na yon? Hindi naman lahat ng dukha, kapatid. Ang dukhang mapapalad, yung dukhang sumasampalataya kay Kristo. Yun yung kausap niya Mapalad kayong mga dukha, mapalad kayong maamo. Yung mga sumasampalataya yon, nakikinig sa kanya yon. Pero dukha ka nga. Tamad ka, wala kang pananampalataya, bagamundo ka pa. Nakahipo ka ng pera, imbis bili mo ng pagkain ng anak mo pangdadrugs mo, pansisigarilyo mo, walang kapalaran yun. Kahit naman yung mayayaman na tumutulong sa kanyang kapwa, hindi naman sumasampalataya rin sa Diyos, hindi rin mapalad yun, kapatid. Basahin natin in 16:15 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, kayo nga ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Sa katutulong mo sa tao, dinadakila ka na ng tao. Parang ikaw na ngayon mismo ang sinasamba ng tao. Nag-aaring ganap kayo sa inyong sarili. Sa paningin ng mga tao, datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang dinadakila ng mga tao, kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kahit nga matulungin ka pa, kung di ka naman sumasampalataya sa Diyos, ano ang sabi ng Diyos? 1:19 ng unang Korinto. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kahit ikaw pa pinakamabait, sabi ng Diyos, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, isasawala ko ang kabaitan ng mga mababait. Kahit pinakamabait ka pa sa paningin ng tao, kahit ibigay mo lahat ng iyong pera at kayamanan, kung hindi ka sumasampalataya, hindi ka rin mapalad. Basa, 1 Korinto, Kapitulo 13, versikulo 3. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Kita mo kapatid, si Pablo mismo may sabi niyan, kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilik, hindi ka lang matulungin, binigay mo na lahat ng nasayo. At kung ibigay ko pati ang aking katawan para sunugin, datapwat wala akong pag-ibig. Wala kang pag-ibig sa Diyos. Walang pakikinabangin sa akin. Baliwala ang lahat ng kawang gawa kung wala kang pag-ibig sa Diyos at pananampalataya. Baliwala ang lahat ng kabutihan kung yung pinakamataas na kabutihan hindi mo ginawa. Alin yun? Yung pagkilala at pag-ibig mo sa Diyos. Pag yun ang nawala, hindi ka magiging dapat. Sana naunawaan mo, kapatid.